Nagsimula lahat 'to noong huling taon ko sa high school. Nakatambay kami ng mga tropa ko sa soccer field. Nagigitara yung isa, tapos kumakanta naman kami. Hanggang sa ipaalala nung mayor namin na may assignment pala kami. Hindi pa uso ang Google noon kaya sa library ang punta namin. Naghahanap kami ng libro nung mapatingin ako sa may bulletin board at nakita kong may mga class picture doon. Natuwa ako kaya tinitigan kong mabuti. Kasi nandun ang mamang ko. Ang haba pa ng buhok niya. Nung umuwi sila galing Maynila kasi dun siya nagtuturo, sabi ko patingin ako ng class picture nila. Pinakita naman niya. Wala pang yearbook nun. Pagkakita ko ng class picture na yun, may nagbago. Kasi dun sa picture sa library, kukonti lang sila. Pero yung kay mamang, pareho naman yung background. Pero ang dami na nila. Nagtaka ako kasi yung iba, yung parang nadagdag sa picture, para silang basa. Pinakita ko kay mamang at tanong ko, "Mang, bakit basang-basa yung ibang kabatch nyo?" Pagtingin ko pero sa picture, bumalik na sa dati na uunti lang sila. Tapos biglang si mamang umiyak, nagkulong sa kwarto. Si papang nang nagpaliwanag sa akin. Yung batch nila mamang isang linggo bago graduation, nagkayayaang mag-outing as in lahat sila, mula section 1 hanggang sa last section. Si mamang hindi pinayagan ng nanay niya kasi nga may pamahiin na takaw aksidente yung mga malapit ng graduate, mga ganon. Pero yung apat na pinsan ni mamang nakabatch at yung isa kaklase niya, pinayagan. Kinahapunan nung araw ng outing, nagluksa ang buong bayan. Kasi bilang lang sa daliri yung nakauwi ng buhay, wala sa 10 sabi ni Papang. Lahat nalunod. Kinilabutan ako noon syempre. Tapos akala ko pagagalitan ako ni Papang. Pero sabi niya lang, huwag akong matakot. Magdasal ako pag ganun. Nung nagkolehiyo na ako saka na ulit, birthday nung kaklase ko, inimbitahan niya kami. Tipikal na bahay ng Pilipino. Pagpasok mong sala, tad-tad ng pictures yung pader ng bahay. Nakita ko yung isang picture ng dalawang batang babae. Magkamukha sila. Magkaiba lang ng damit. Natuwa nga ako kasi hindi ko alam may kakambal pala yung kaklase ko. Yung damit nga lang nung isa, ang putik, parang kuha naman sa studio. Kaya tinitigan ko talaga kasi nga baka design lang. Pero hindi, kasi putik talaga. Ayoko namang ma-offend yung kaklase ko. Baka di ako pakainin. Kaya kinimkim ko na lang yung napansin ko. Nung tapos na kaming kumain, yung nanay ng kaklase ko naglabas ng mga photo album. Yung kaibigan ko, siniko ko. Sabi ko, may kambal pala si Donna no. Tanong niya, paano mo nasabi? Kaya tinuro ko yung isa sa mga picture. At nagulat ako nung sabi niya, iisang bata lang nga nakikita niya. Pagtingin ko, oo nga, iisang bata na lang yung nasa picture. Bigla akong nauhaw, kabado na ako. Nagpunta akong kusina, iinom sana ako. Kaso yung tatay ng kaklase ko inaya ko ron sa likod. Akala ko nga paiinumin ako ng alak eh. Hindi naman ako nainom ng alak. Wala namang sustansya yun. Doon sa likod ng bahay, kinumpirma niyang may kakambal nga si Donna. Kaso 3 taon pa lang sila nung mawala ito. Hanggang ngayon, hindi pa nahahanap. Pero sabi nung tatay ni Donna, marami nagsasabi na patay na nga. Tinanong niya kung medium ako. Di ko kuha agad, akala ko nga size ko yung tinatanong niya. Pero nung sinabi niyang may medium kasi dati na pinapunta niya, katulad ng nakita ko yung nakita nun. Nag-seance pa nga raw. Nakausap niya yung kambal ni Donna pero hindi siya naniwala. Hanggang sa araw na yun. Tinanong niya ako kung kaya ko yun, yung seance. Puta, nakikain lang naman ako sa kanila. Malay ko ron. Tapos yun, kumalat na sa buong klase namin. Kung hindi lang alam ni Donna sa sarili niya na hindi naman niya nakikwento yung kambal niya, kaya alam niyang hindi ako nagtitrip, tsaka tatay niyang nagsabi sa kanya. Sa sumunod na mga araw, yung mga kaklase kong bungol nagdala ng kanya-kanyang picture. Nagpapatingin sa akin kung may mga multo ba dun. Lahat tinignan ko. Lahat wala akong photobomber na nakita. Sabi nga ng kuya ko, baka nga pag di sadya,
Saka lang ako nakakakita. Tsaka kung puno ng emosyon yung bumabalot sa mga picture. Yung sumunod naman sa tingin ko ang tama ang kuya ko. Napatunayan ko yun nung magpunta kami sa pinakadulong parte ng norte. Isla yun. Doon talaga lumaki sila Papang. Nagpunta kami ron kasi yung isang kapatid ni Papang nalunod. Malaki na kasi kami nila kuya nung naampon kami ni Papang. Yung mga kapatid lang nilang malapit sa amin nakatira yung mga nakilala ko. Yung mga kapatid niyang naiwan sa isla, nung araw na yun ko unang nakilala. Doon kami tumuloy sa family house nila. Up and down yun nagawa sa kawayan na mataas, na ang tarik ng hagdan, nakakalula. Nagbantay kaming dalawa ni kuya sa kabaong habang kandong niya yung bunso namin. Nakasara yung kabaong kasi nga nalunod. Tapos nung araw na ng libing, dun lang sa likod bahay nililibing pala. Mas dumami din yung tao. Nandun kami ng halos 1 linggo. Nung huling araw namin dun kasi kinabukasan balik na kami sa amin, dumating yung mga pictures nung lamay at libing. Ako nakitingin, pero napitawan ko yung kinuha kong picture. Kasi may lalaking nasa likod ng babaeng umiiyak na nakayakap sa kabaong. Alam ko na yun yung kapatid ni Papang kasi bloated yung katawan. Akala ko mawawala na kasi ganun eh. Pag pangalawang tingin ko na, wala na. Kaso iba ron sa nalunod, andun pa rin siya. Natulog ako ng tanghali, sumiksik ako kay Papang natulog kasi lasing. Napanaginipan ko yung nalunod. Sa panaginip ko, iniaabot niya yung mga pictures sa akin. Nung umayaw ako, sinakal niya ako. Nagising ako nung mahina akong sinampal ni Papang sa pisngi. Sinabi ko sa kanya yung napanaginipan ko. Nag-isip siya tapos inaya niya akong bumaba. Kinuha niya yung mga picture sa asawa nung nalunod tapos inaya niya akong maglakad-lakad sa dalampasigan. Andun na kami sa dulo sa maraming puno ng nyog. Nung sabi niya, tignan ko yung mga pictures. Seryoso ng mukha ni Papang kaya hindi ako umangal. At andun nga yung lalaki. Sa likod. Kahit pictures lang mga yun, nararamdaman ko yung titig niya sa akin. Yung huling 4 na pictures, sa may dalampasigan, yung picture ng anak niya na nakasakay dun sa bangka niya. Tapos yung sunod, yung andun rin sa asawa niya. Sunod, yung picture ng dagat. Andun siya, sa may malayo, pero alam kong siya pa rin yun. Sa huling picture, may lalaki na nakatingin sa kabaong niya mula ulunan. Andun nga kami sa picture ni Kuyang tsaka ni Bunso. Sa likod nung lalaki, andun yung nalunod. Ang sama ng tingin dun sa lalaki. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Napatingin ako kay Papang. Pero hindi siya nakatingin sa akin. Sa may dagat siya nakatingin. Umiiyak. Pagtingin ko ulit dun sa picture, yung nalunod, nakaunat na yung isang braso niya. Parang tinutulak niya yung lalaking nakatingin sa kabaong. Sinabi ko kay Papang yung nakita ko. Tapos pareho kami ng hinala. Nahinala na pala niya pagkabalita pa lang na nalunod yung kapatid niya. Maninisid kasi ng perlas yung kapatid ni Papang na namatay. 2 araw kasi matapos mahanap yung katawan ng kapatid ni Papang, may nabalita na may nagbenta sa isang Italyano ng perlas. Singlaki daw ng bola ng golf. Yun na pala ang hinala ni Papang na hindi nalunod ang kapatid niya. Kailangan niya lang yung kumpirmasyon. Kaso mukhang walang nakakaalam bukod sa pumatay at pinatay. Akala ko noon huhulihin ni Papang yung lalaki. Kaso sabi niya, may mga krimeng hindi mabibigyan ng katarungan ng batas ng tao. Kahit kasi ubusin niya ang pera niya, hindi madidiin yung pumatay kung ang magiging ebidensya niya lang ay base sa mga nakita ko. Pero 2016, nabalitaan ko na lang na yung lalaking itinuturo sa picture ng kapatid ni Papang, patay na, nalunod.